Talaga siya ng tulong 'no, at Mm. doon nga po sa ano na po na yun, humihingi siya ng 26,000 yata every month sa kanyang Mhm. anak. Ano tapos, maganda po kasi yung asawa po ng anak niya, yung manugang niya, pinapayagan naman po 'no. So I mean nasuportahan yung parents po niya, which is nararapat din naman po yun Brother Mon, 'di ba? I think napag-aralan po natin nung nakaraan po yun. Mm. Ngayon, sumobra naman po kasi sabi niya, "Pupunta ako diyan sa ano mo, opisina mo, at kung hindi mo ako bibigyan ipapahiya kita." At gano'n na nga po ang nangyari. Ipinahiya po niya Brother Mon. Ngayon Hmm. po, ah, siyempre hindi po sila Christian 'no, hindi po Mm. sila Christian. Pero kung sakali man ito po'y paalala na rin para sa ating lahat. Papaano po yung mga gano'n? Tungkol po sa pagsunod yun Brother Mon. Oo. Sabi ng magulang ganito, nagde-demand po, ano, Mm. papaano po ang gagawin dun Brother Mon? Actually, doon sa senaryo, Brother Efren, is demanding and abusive parent na. Mapang-abuso na yung magulang. Kasi manunumbat yan kapag hindi mo nabigyan, manunumbat. Pero alam mo, yung konteksto kasi natin is hangga't maaari is masunod yung kalooban ng Panginoon na siyang nagbibigay ng kaluguran sa kanyang harapan. When the Lord commands at nasusunod yung kanyang mga commandments, He is pleased. Yun naman ang objective natin, no? To be well-pleasing to the Lord. Willingly and intentionally, susunod tayo doon sa utos niya. Kaya nga yung mga napapanood natin sa TV, sa movie, sa social media, minsan exaggerated kasi, mga kapatid. No? Though sometimes, in reality, nangyayari yan. Pero hanggat maaari po, no, yun ay magandang paalaala sa atin. Pero ang dapat na masunod ay ang salita ng Panginoon. At maintindihan natin ito at isapuso natin at tuparin natin ng mayroong pagmamahal, mga kapatid. Ano po? Kaya nga yung mga magulang na gano'n, dahil nga hindi nga Kristiyano, sarili nila ang nasusunod. Yung kagustuhan nila ang nasusunod. At gano'n din naman sa mga anak na hindi pa Kristiyano, syempre yung kagustuhan din nila ang masusunod. Pero kung tayo ay mga Kristiyano na, yan, meron tayong mapagpakumbabang puso, masunurin na may pangunawa sa Mm. Panginoon, tandaan natin, Colossians 3:17, whatever you do in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Okay? Kaya nga, yung in the name of the Lord yan ay sa kanyang kapamahalaan, in His authority. Okay? Kasi meron siyang mga aral, may mga utos siya, no? May mga bilin siya, at doon siya matutuwa kung nasusunod natin yan by heart. No? Kaya nga, doon nga sa banggit ni Brother Efren, kung merong mang ganyang Kristiyano, harinawa, wala. Dahil nagiging demanding, abusive, and yung iba naman, may mga magulang naman na overprotective sa kanilang mga anak, balansehin. Nandiyan dyan ang salita ng Panginoon, pambalanse, no, sa ating tamang pagsunod, mga kapatid. So, tandaan natin, ang punteriya natin dito, yung mga anak. Yung mga anak ay maunawaan nila, maintindihan nila. Kasi ang sabi sa Proverbs 22:6, Brother Efren, paulit-ulit itong binabanggit natin, ay yung pagsasanay habang ang mga bata sa kanilang murang edad ay maturuan na, masanay na, sanayin na, hubugin na in the way of the Lord. Train up a child in the way he should go. Paano yun? Ay sinabi doon sa Ephesians 6:4. No, Mm. ang mga magulang, responsibilidad nila, naturuan nila ng aral at saway ng Panginoon. Okay? Yan yung pangkristiyano na mga magulang na dapat nilang gampanan. Okay? Kaya nga dapat ang parents is knowledgeable sa salita ng Panginoon. Hindi lang knowledgeable, ay pinapractice pa sa buhay nila yan. Para nakikita ng mga anak, at alam mo, Mm. pag nakikita ng mga anak yan, Brother Efren, na yung parents nila is godly at Oo. responsive doon sa salita ng Panginoon, magiging masunurin yung mga anak. Mm. Oo, kasi nakikita nila Model sila, 'no?